Okay, good afternoon, good day. Magandang araw po mga ka-GSS. Nandito pa rin po tayo sa Dubai. At sa ngayon ay ang makakasama natin is a very successful restaurant owner dito sa Dubai pa rin tayo. Ang makakasama natin ngayon ay walang iba kundi si Chef, Executive Chef Toro dito sa Ichiro Restaurant. Yes. Magandang araw, sir. At salamat po. Good morning po. Hi, gozaimasu. Okay. Oo. Welcome po sa Dubai. Oh, thank you, sir. Thank you so much po. Oo. Mm. So, umpisa lang natin. Kwentuhan lang tayo dito ng bahagya para mas bago tayo dumating kung nasa saan kayo ngayon, diba? So, anong klaseng pagkabata si Chef Toros at saan lumaki sa Pilipinas? Ano po kami, laking Pampanga po kasi 100% taga Pampanggenyo. Yung daddy namin taga Mexico and then yung mother namin taga Porac. So, lumaki po ako ng Pampanga. Then, after that, nag-Japan na po ako. The age of 18. So, matagal po akong nag-abroad. Halos kalahati ng buhay ko nasa abroad na po. So, sa Japan po, 16 years. Wow. Medyo matagal-tagal. Oh, so nung bata ka, pangarap mo talagang mag-abroad na or may iba ka pang pinangarap? Na-realize ko lang po yung mga 16 years old na ako nung bago ako mag-Japan. Na. Nakakain ako ng masarap na ramen. Mm-mm. So, at that age, na-realize ko, sabi ko, gusto ko magkaroon ng ramen shop. Okay. Oh. So, nag-aral ka kasi 18 years old is graduate ka na ng at least high school, High school po, yes. sa Pilipinas. Opo. So, sa Japan ka na nagkolehiyo? Opo, nag-doon na po ako nag-kolehiyo. Oh, wow. Opo. So, kwento mo sa amin. So, after ng high school, ano yung pagkabata, kumbaga, in terms of influence o values na natutunan mo sa magulang mo? Na, kumbaga, naging isang sandata mo para nahubog ka doon, para maging baon mo at malaking parte ng buhay mo sa Japan, yung mga unang pagkakataon na nasa abroad ka. Opo, yung daddy po namin sobrang higpit po kasi dahil siguro nakita niya yung hirap ng buhay. Lalo na sa atin, mahirap po kasi parang survival ngayon, parang survival yung buhay na meron tayo. Kailangan mo, dapat magaling ka sa ganito, kailangan, alam mo kung paano haharapin yung problema. Kaya tinuruan po kami ng tatay namin sa araw-araw na sinasabi niya, magbata ka po kasi hindi mo gano'ng maintindihan. Akala po natin dati, binagbabawalan lang tayo sa mga bagay-bagay na gusto natin gawin. But then pala, nung paglaki mo, marirealize mo na ito pala yung sinasabi ng tatay ko. Dapat pala, maging handa ka sa lahat. Pag may ganitong problema, at least alam mo kung paano mo susolusyonan. So, sobrang higpit niya. Pati pananamit namin, pakikilaman. Grabe. Gusto mo yan, lagi kaming formal. Kasi, sabi nga niya, i-judge ka kasi ng tao the way you dress. Kapag hindi ka ganong maganda manamit, i-judge ka, wala to. Minsan, pinipili pa ng tao kung sino kakausapin. Kaya po ako, 14, 15, pinapag-long sleeve na ako. So si daddy, sundalo o nasa Hindi po siya Gabernarian lang talaga? Hindi po, matagal po siyang tumutulong sa tao. Wala po siyang ginawa kundi magbigay ng tulong. Hindi naman politiko? Hindi po eh. Actually, kahit nakapagtrabaho po siya sa Malacanang, tapos pinapasweldo po siya, hindi ko na po sasabihin kung sinong yun. Pero ayaw niya tumanggap ng pera ng gobyerno kasi nga daw, yun nga, hindi malinis, hindi ano. Pero hanggang puro libre, hanggang naging siya po yung humawak ng ang tawag dito, yung urban poor. Okay. Opo. Calabarzon. Okay. Kaya po. So yung ilang kayo magkakapatid, sir? 5 po. So pangatlo po ako yung dalawang kapatid ko na kasama ko dito sa Dubai ngayon. So sila yung kasama kong nag-run sa business. Okay. So disciplinarian si daddy, tapos hindi siya politician, hindi. So anong pinagkukuhanan? Negosyante? Hindi po, mahirap po yung naging buhay namin actually. Okay. Hindi po naging madali. Kung bakit po naman lahat ng bagay kung ano pinaghihirapan namin ngayon, talagang tinitreasure po namin kasi talagang from nothing po talaga kami. Wow. Talagang baon lang namin kung ano yung natutunan namin mula sa mga magulang. Lalo na sa tatay namin talaga. Sa sobrang pagpiprepare niya sa amin, na-realize, umabot po kami sa punto na matatapos talaga. Kada kain namin, meron po kami meeting lagi. Sasabihin mo, kailangan mo ikwento kung ano yung nangyari sa araw mo yun, anong naging productive ba yung araw mo, anong failure mo, saan part ka naging masaya, araw-araw po yun. Kaya kami magkakapatid, sa ilalim ng table, yung mga paa namin, nagsisipaan na kami. So, literal, si daddy nagpapatawag ng meeting sa batang edad nyo, may parang ganun na
Ano po, basta kakain po kayo ng dinner niyo, gano'n. Yun lang po kasi yung time na magkakasama kami. Nasa labas po siya maghapon. Okay. So, yung mga kapatid ko nasa school, kami nasa school. Galing, ah. Basta dinner. Yun na po yung time na meeting. Okay, ilang taong ka nito? Ako po mga 15. Kasi hindi po ako lumaki sa kanila. Okay. So, medyo napalayo ako sa kanila. So, yung 5 magkakapatid, nagdi-dinner Dinner kayo, po ako. tatanungin ng daddy kung kumusta yung araw and everything. Tapos parang, doon napansin mo na parang, dapat ba maging productive on a daily basis? Oo, Kaya po yung tinatanong yan, parang nagkaroon ng requirements ka agad. Tapos parang sa akin, ang bibihira yung kanyang magulang. Pero bukod sa mahigpit, tapos pati yung pananamit nyo, dapat maging maayos kayo lagi. At nakita naman natin ngayon. Talaga namang, di ba? So, kailan dumating yung opportunity na baga sa'yo, okay, sabi mo nga kanina, gusto mo yung ramen, tapos biglang, bakit Japan? Nagkaroon po ako ng scholarship sa Japan. So, I think nag-connect na lang po yung dahil yun yung iniisip ko nung maliit. Bata pa ako. Oo. At first, nagsimula po ako sa ayaw kong mamatay ng mahirap. Okay. So, at the age of 8, sabi ko, kailangan kong yumaman bago man lang ako mamatay. Mhm. Parang gano'n. So, yun po yung naging drive ko sa buhay. Naiinip pa nga ako. Dumarating po yung time na sabi ko, tagal naman sana nagkatrabaho na ako. Parang gano'n po. So, nung 16 ako, nakakain ako ng ramen shop. Okay, sa Pilipinas pa. Sa Pilipinas pa po sa Makati. Yeah. Tapos, sabi ko, gusto ko magkaroon ng ramen shop. Parang ko 16 years old, parang gusto mo na maging restaurant owner. Opo. Wow. Tapos, nung 18 ako, yun, nagkaroon na ng chance. Si daddy po kasi dati siyang OFW sa Japan. So, siya po yung bata pa lang ko kami, nag-i-input na sa amin about culture ng Japan. Gusto po niya yung Japan. Okay. Ito pong pamilya namin, batang-bata pa yung kapatid kong bunso, tinuturuan na kumain ng sashimi, raw fish po yun, di ba? So, tayo, wala naman tayong culture na ganun. So, napipilitan siya. At the age of 6, 7, nag-chopstick na rin siya. Yung malaking influensya na binigay ng daddy namin about sa Japan. So, nung 16 nga, gusto ko magkaroon ng ramen. Tapos, nagkaroon ng chance na magkaroon ng scholarship papuntang Japan. So, nag-exam. Hanggang out of 154% ng batch namin, 43 lang kaming nakaalis. Ang galing naman. Oh. Wow. So, si daddy, bilang isang OFW, so, nag-abroad siya, ilang taong ka nung iniwan kayo sa Pilipinas? Yun nga po, hindi po ako lumaki. Nakasama siya? Hindi po kami nakasama. But I think that was 1980s po kasi yun. Kasagaran na bumang Japan. So, tapos, tama-tama naman, nung pagkabalik niya galing Japan, ako naman yung dumating sa kanila para sana magkolehiyo. Kaya nalay po ako ng enrollment. Tapos, sabi niya, ito po kasing project to ng Quezon City before. Okay. So, tapos, sabi niya, total late ka naman, sabi niya, hindi ka makakapag-enroll this year. Gusto mo, mag-try ka muna papuntang Japan, may scholarship. Nag-try po ako, sinerte naman ako. Okay. Ang ganda lang ng kwento. So, si daddy, sabi mo disiplinarya, nung bata ka lumalaki na, sa 16 years old ka, parang gano'n na yung trato ni daddy. So, gusto ko lang balikan. Nung umalis si daddy, bata pa kayo, papunta ng Japan. Opo ko. Siya lang mag-isa o kasama? Siya lang po mag-isa. Bali nga, siguro umabot din siya ng 4-5 taon po doon. Okay. Opo, pero yun nga, habang nandun siya, kasi wala pa pong di ba? Wala pa pong mga tape recorder pa doon Tsaka yung mga sulat. Communication, medyo mahirap. Yun, lagi siya nagkukwento about Japan. Mhm. Tapos, ang dami niyang pinapadala about anything about Japan actually. That time, bata pa kami masyado na po namin na-appreciate ang Japan noon. Kaya sobrang na-inspire kami. Ano kaya meron sa Japan? Parang ganda-ganda, parang gano'n. Ako po, especially ako. Kahit di ba ako lumaki sa kanila, sobrang na-absorb ko lahat ng sinasabi niya, tinuturo niya. Siguro dahil sa pangarap ko malaking pangarap ko sa buhay. So, 5 years. So, 16, nasa Japan na siya, tama? So, 15. So, I was discalculating. So, parang 11, 12 More or years less, old. Nasa Japan siya. Tapos, so, kukunti yung memories mo. Dahil kasi nagkaroon lang po ako ng memory about sa kanya. Ito kakakwento na rin itong mga kapatid ko about. Tapos, plus, nung dumating siya sa Pilipinas na, yun na, wala na siyang ginawa kundi magkwento. So, sobrang excited po siya about nakita 5 years. niya. Oo, diba? So, okay. So, dumating yung opportunity. So, kumbaga, kinuha ka ni daddy galing sa Pilipinas. Sa lahat ng magkakapatid, ikaw ba panganay?
Hindi po, pangatlo po ako. After hindi po ako kinuha kasi nakauwi na po siya galing Japan. Nung napunta ka ng Japan. Opo. Tapos ako naman bali yung pumalit sa kanya. Ako naman niya kapag I Japan see. after. So, paano dumating yung opportunity para magkaroon ng scholarship? Nag-exam po ako. Project po yun ng Quezon City before exam. And then, by professional electrical po ako. Engineer. Kaya po. Wow. So, yun din po yung pinag-aralan ko sa Japan. Okay, so doon ka na nagtapos. Opo, kumbaga. doon na ako nakapagtapos po. So, hindi culinary, electrical At engineer. first, opo. Oo. Yeah. Wow, so paano dumating? Okay, experience natin sa Japan. 16 years old, umuwi. 18 po ako nung nakapag-Japan. Tapos, 16 years po ako nag-stay. Okay. Opo. Oh, I see. So, 18 years old ka na sa Japan ka, umuwi na si daddy sa Pinas. Opo. Ikaw na lang mag-isa. Yes, opo. Ako Wala kang kamag-anak doon? Wala po, wala. Gaano kahirap ang 18 years old na unang-una hindi ka naman doon lumaki sa Japan, di ba? Opo. Pero siguro yung adaptation yun yung mabilis para sila mas bata. Opportunity-wise, di ba, na nandoon ka. So, aral lahat to. Opo. Pagdating mo. Aral? Schooling. Schooling ko po, almost 4 years. Mm. Then after that, trabaho na po. Okay. The rest, trabaho na po. So, ano yung first job sa Japan? Sa sa National Panasonic po ako nagtrabaho before. So, electronics din. Kasi Okay, electronics, parang, oo. Okay. Kumbaga, Connected naman po. connected siya naman. at Oo. first. Oo. Yun nga po, malikot po kasi yung utak ko. Mm-mm. Dahil ayoko ng trabaho na pare-parehas. Okay. Dahil mahilig ako mag-create ng something, parang ganun. So, Oo. na-bored po ako. So, Okay. habang nag-aaral ako Japan. sa Japan, nandun na yung utak ko sa ramen talaga, sa food industry. Okay. Opo, kaya syempre, bata ka pa, Oo. tapos, kahit nag-apply po ako ng kahit libre, walang sweldo sa mga ramen shop, para lang matuto. So, student ka, pumapasok ka na sa mga restaurant. hindi po ako pinapayagan eh. Kasi 18 years old ka pa. Opo. 18 to hanggang 4 years, almost 22, 23, nag-aaral pa po ako. So, hindi ka nagtrabaho noon? Hindi pa po. Oo, so zero talaga. So, ito ka, nakagraduate ka na. Tsaka po ako nakapagtrabaho. So, So, Panasonic na po yun. Kaya nga, so nung nasa Panasonic ka na, tapos bumabalik pa rin nasa isip mo, yung gusto mo talaga, ramen restaurant, eventually. Opo. So, paano nangyari yung transition? Sa Japan ba nagkaroon ng restaurant o hindi Hindi pa? po, wala po. Wala. Okay, so kwento mo muna yung experience sa Japan. So, nasa doon ko sa Panasonic 4 years, correct? Opo. Nagtrabaho doon. Pinaka-challenging part ng, di ba, pagiging isang empleyado sa Japan, yung share mo sa amin kung mayroon. Sama sa akin naman po, kasi nga, dahil yung drive ko, yumaman, una, makalabas ng bansa. Okay. That's check, nakalabas na po ako. Then, ano bang pwede kong gawin susunod? Kuto mo nakalabas naman na ako. So, mas very strong po kasi sa akin yung ayaw kong mamatay ng mahirap. Oh. So, at first, anong susunod ko? Talagang, na-realize ko that time, kailangan mo malaman talaga kung anong gusto mo. Okay. Kasi with that, meron kang drive. Okay. Meron kang path kung saan ka papunta. Hindi pwede yung naglalakad ka lang ng wala ka namang direksyon. So, kahit na po electrical, yung natapos ko, Okay. dahil nga 16 pa lang, bago pa ako mag-Japan, nakapokus na ako sa F&B, sa ramen talaga. Yeah. Kaya po, nung nagtatrabaho na ako, nagsisik ako ng mga trabaho kahit libre, basta lang matuto ako Okay. sa paggawa ng ramen. So, kumaga, ang sinasabi mo, nandun ka para mag-ipon sa trabahong una, tapos at the same time, gusto mong matutunan yung about ramen. Opo, kasi yun yung direction ko, talagang doon ako nakapokus, magkaroon ng ramen shop, ramen shop. So, parang sinasabi mo, kung 8 hours ka doon sa trabaho na to, kahit na libre, I will give my 4 hours just to learn about ramen. Opo. Tama ba yung hula ko? Opo. Okay, ang galing. Yes. So, yung mindset mo na matuto about ramen, mas palalim pa at eventually maging chef ka talaga ng makagawa ng authentic na Japanese ramen. Yun yung nasa isip mo. Opo. So, paano nangyari? Sa tagal-tagal po, actually nag-start na ako ng negosyo when I was 36. Wow, ang I almost give up my dream talaga na magkaroon ng ramen shop. Ang kagandahan lang sa side ko, never po ako nakapagtrabaho sa local company. So basically lahat na When you say local sa Japan? Sa Pilipinas po. Okay. Pilipinas, so nakauwi na rin po ako actually. Okay, so nagtrabaho ko sa electronics sa Japan, nahanap mo din yung hinahanap mo kahit libre? May nagtumanggap? Wala po actually. Wala. Yung nagkaroon lang ako ng chance matuto mag-ramen, meron po ako na-meet na isang Japanese chef. They run Japanese restaurant. So naging close po kami. Okay. Ayun, sabi niya, tuturuan kita gumawa. Yun na po yung starting nun. Sa Pinas na to? O sa Japan? Sa Japan pa rin po. Okay, so naging kaibigan mo yung chef na yun? Nakauwi naman, nakadalawang balik po kasi sa Japan. Okay. So, nung pag-uwi ko, tapos umuwi po ako, nung pagbalik ko ng Japan, yun na po, parang
blessing in disguise na lang na na-meet ko 'tong tao na 'to. So, lahat po ng ano niya, tinuro niya sa'kin. So, ang ginawa mo lang nung nandoon ka sa Japan dahil pangarap mo magkaroon ka ng restaurant, lahat ng sweldo mo halos inipon mo lahat. Hindi po, pinapadala ko sa Pilipinas. Kasi alam naman po natin mga Pilipino, 'di ba? Oo. Talagang hindi papabayaan ng mga Binata pamilya. Opo, binata naman ako, wala naman kami buhay. Halos same, I think yung mga ano po ng mga OFW, basically hindi na sila nagtitira ng pera nila halos para lang may padala sa pamilya. Totoo, Opo, karamihan, 'di ba? Sa atin, 'di ba? Na parang Opo. so that time ikaw pa lang nasa labas ng Pilipinas. Opo. Sa lahat ng sa pamilya. Yes. Kumbaga nakauwi na din si daddy. Opo. Todo sweldo, as in Opo. wala kang natitira sa sarili. Wala po. 4 na taon ganon Yes. sistema. Opo. Ang bait naman. Kasi during that time po kasi natrabaho ko, lahat, insurance, lahat covered naman po kasi ng kumpanya. Okay. Tas libre pa ako bahay, libre ako. Kung meron man akong ititira, malamang yung pangkain ko lang pa ano. Pero basically, opo, Okay. opo. Kasi sa akin, I was thinking kasi nung nandoon ka, sabi mo pangarap po talaga yung magkaroon ng restaurant. So I was just looking, desperate ka talaga makatuto magluto ng ramen. But then nagkaroon ng oportunidad na may nakilala kang chef na naging kaibigan. Tapos doon ka natuto. So, gusto ko lang ikwento mo sa amin yung about that side of the story. Basically po since yung industry ng F&B sa Japan, hindi ka po kasi basta-basta pwedeng maging chef. Okay. Kailangan mong dumaan talaga from the bottom. Kailangan maging tagahugas. Oo. Kailangan po umabot ka ng 10 taon bago kumahak ng kutsilyo. Matagal pa. Ano po, medyo matagal. Ganon talaga sila sa Japan. Opo masyado silang Kung magandang ka sa butas, silang karayom na, literal na paghihirapan mo. So, ibig sabihin, yung mga nagiging chef, karamihan sa restaurant sa Japan, nanggaling sa lahat sa So, parang, wow, hindi ko alam yun. Tapos hindi po sila, minsan konting pagkakamali mo lang, big deal na sa kanila. Parang sa Pilipinas, pag may tinuturo sa gaya po sabi ko, tatay namin, masyadong mahigpit. Akala namin, binabawalan lang kami sa gusto namin gawin. Same din, yung mga Hapon, binibigyan nila ng sobrang matinding strictong policy sa tindahan. Yeah. Kasi para matuto ka, Oo. para ma-apply mo rin later on Oo. sa sarili mo. Oo. Ano po, minsan nababatok. Talaga. Yan, nababatok po sila. Physical. Opo. Mag-google ka na, tapos yung pong nila, yung expression ng face nila, Oo. para bang minuro ka na ng todo-todo, lalo na pag naiintindihan mo yung sinasabi. Okay. Masakit po, pero yung pangarap ko po talaga mataas kahit luckily hindi naman po ako nabatukan. Pero 18 years old ka, palagay ko mabilis ka natuto mag-Nihongo ba? Opo, 3 months lang po ako sa Japan, Nakapagsalita ka na. Kasi yun yung advantage pag medyo bata-bata ka pa nakapunta. Oo. Okay, so natuto ka na doon sa Japan din hanggang sa natutunan mo yung ramen. So paano yun nangyari? Nakapasok ka dahil sabi mo hindi pwedeng maging chef. So paano? Yun po, yung na-meet ko na yung friend kong Japanese, yung sabi niya magtrabaho sa resto, sabi niya. Lahat po yun, parang tinuring po niya akong kanang kamay niya, lahat tinuturo niya. Kung yung 10 years na kailangan mong matutunan para siya po kasi shortcut niya. Lahat in-explain din niya. Ito supposed to be ganito nga abutin nito para mapunta ka muna sa next step. Kaso syempre hindi maganda pa, kailangan pa abutin ng 10 taon dahil gusto mong matuto, gusto mong magtayo ng sarili mong restaurant. I-shortcut natin lahat. Ikaw nang mahal. Eventually po kasi pagka pinasok mo yung isang bagay, kung gagawin mo yan by the books, matagal po yan. Theory. Tapos, minsan kaya po may mga galing na mga chef. It's not about matagal sila. Meron po kasi marami po kasi magaling, mga creative. Ginagawa nila yung bagay na shortcut nila ng napapasarap pa nila. Ako po yun yung pinaka-aim ko. Okay. Na makagawa ng dish na masarap, na authentic. But then, medyo talagang ina-arrange ko ng mabuti. Isang sekreto po kasi doon, lalo na sa Japan kasi yung mga ingredients kasi masyadong fresh. Pupili po kami ng mga ingredients kasi para at least medyo mapadali din. So isang advantage yun. So mga 24 ka na nito. 24 years old nung napasok ka sa restaurant. Tama ba? Hindi po nagpasok. Nung tinuturuan pa niya ako mga 25 na po. 25 ka na po. So yung pangarap mo na makahanap at patuto, natupad, na nabigyan ng oportunidad dahil sa kilala mo. Sinweldohan ka niya? Hindi. Hindi po actually. Ako po yung nagsabi na di ba, sobrang talagang gusto kong sobrang gusto ko talagang matuto. Kaya, bata pa ako. Oo. Hindi pa ako napapagod. That time. So, full time ka? Opo. Pagkatapos magtrabaho, ako sa kanya, pupunta ako sa kanya. Ilang buwan mo ginawa yan?
taon po. Taon na walang sweldo? Opo. Walang allowance? Kasi po yung talagang hindi po ako nagpapaano kasi para at least Parang sa'yo, ang nasa isip mo na lang, in exchange, yung gusto kong matutunan, knowledge, ang kapalit nito, matututo ako, talagang matutupad yung pangarap kong Oo. professor. Napakagaling ng Ano po kasi, yung drive mo. Pero paano nasusuportahan yung sarili mo? No? hindi pa nagtatrabaho po ako ng morning. Second job to? Opo, second job ko, parang libre na lang. I see. So, yung base ko po doon kasi, nag-aaral nga ako na nagbabayad ako eh. Oo. Totoo naman. Tapos, Magkakakulinary ka. Ang maganda lang dito, wala lang theory. Sure ka, experience tayo. Which is palaki ko yung experience at saka mismong actual na ginagawa mo. Napakagandang, kumbaga, opportunity para sa'yo na matupad mo yung mas mabilis. Ika nga. Opo, tsaka po ang dami po kasi matututunan kapag nandun ka na sa actual. Yeah, I agree. Hindi po yung akala natin, kahit anong plano po kasi natin, di ba, pagka hindi naman nagiging totoo yan. So, meron mga kung ano lumalabas. Ang ano po din, paano mo aayusin yung isang bagay na, diba, nagkamali ka. Oo. Yun po kasi pag re-retoke ng something or parang aayusin mo isang bagay na wala sa books kasi di naman tinuro. Doon mo po kasi matutunan lahat sa actual. Doon ka, sariling twist mo to. Okay. Ibahin ko ng konti. Oo. Diba? Parang yun. Okay. Kasi ang ganda ng idea. No? Talagang sobrang bilib ako sa determinasyon mo para, yun nga, kapalit nung pangarap mong matupad. Sige, kahit na wala akong sweldo, gagawin ko to. Pero bibigay mo yung buong puso mo para lang matutunan yung mga bagay-bagay na talagang gusto mong matutunan. Napakaganda. Okay. So, ilang taon to? Nagtrabaho ko dito sa restaurant na second job. Mga 3 taon lang po. Solid Yeah, yun. mga 3 taon po. Talagang everyday yun. Opo. Galing. So, okay. Kailan dumating yung opportunity ng Dubai? After mga ano na po, mga latest nandito na po ako sa before na nakapunta na ako dito kasi meron po akong kaibigang Japanese So, from Japan, brewery. Philippines mo, Dubai na? Nakapag-Pilipinas po ako ng mga 6 months tapos nag-Dubai po ako. Agad? After 6 months. Okay. Po. So, kumbaga, yung first job mo, ito pa yung electronics work sa Japan? Yung unang work ko. Yun yung first job mo. Tapos may trabaho ka ulit. Tapos yung second job mo yung sa Japanese restaurant. Okay. Na kaibigan mo nga na gusto matuto. After nun, 3 years, bumalik ka ng Pinas. Yes po. For 6 months. 6 months lang po din. Oo. May ipon nung 6 months? Wala pa. Grabe, no? So, wala. all in all, 6 years in your, ilang taon yon sa Japan? Kasama yung pag-aaral. 16 years po ako actually in total. Sa Japan? Sa Japan po, 16 years po ako. Tapos walang naipon bilang isang OFW. Wala pa Tinudo pa na. Anong natutunan mo doon? Na, kumbaga, kung maibabalik yung oras o panahon in terms of finance, masarap tumulong talaga sa pamilya, di ba? Yeah. Lahat naman tayong karamihan ng OFW, yun naman talaga, di ba? Pero ikaw, naisip mo ba na dapat nagtira ko ng konti para matupad yung pangarap kong restaurant? Opo, actually, siguro kung may nakakarinig na mga magulang o mga pamilya na nasa Pilipinas, baka po magalit sila sa akin pag sinabi ko na huwag niyong ubusin yung tulong niyo na pagbibigay sa mga kamag-anak natin o pamilya natin. Magtitira po kayo para sa inyo. Kasi at the end of the day, kayo po yung nag-iisa sa abroad. So, kailangan yung tulungan sa pag dumating yung time na kayong nagipit, hindi naman kayo pwedeng humingi sa mga pamilya nyo sa Pilipinas para tulungan kayo. Hindi naman rin nila nalalaman kung anong sitwasyon meron tayo dito. Totoo. Akala lang nila, nagpapadala ka ng pera, akala lang nila ganun kadali. Yeah, kaya po sana magtira po sila sa sarili nila para at least anytime na kailangan nila o yung may mangarap man sana sila sa buhay, sana mag-umpisahan na nila ng mas maaga-aga. Totoo. I agree. So, kung may isang bagay na natutunan ka, yung dapat magtira ka ng konti, nag-ipon. Sa sarili ko. Wow. Yeah. Okay. So, opportunity sa Dubai na. Medyo move forward tayo. Pero ang ganda ng lesson dun sa sinasabi mo, napakaganda nun. Dapat magtira para sa sarili o sa pangarap kung ano man yung gusto mong gawin. Hindi masamang magpadala, pero yun nga, magtira. Ang galing nun. So, galing ng Pilipinas, umuwi ka ng Pilipinas 6 months. Ano to? Parang bakasyon lang to sa'yo? Parang chill muna tayo? Actually, hindi po. Hindi po talaga ako minto talaga magtrabaho. So, nagtrabaho po ako sa Pilipinas ng 6 months. Sabi ko, parang hindi ako masaya. Sabi ko, mag-abroad ulit ako. So, that's the time na pumunta po ako ng Dubai na? Sa Dubai. Anong naging trabaho mo 6 months sa Pilipinas? Nagtrabaho na as always po. Japanese company din po. Interpreter po ako. Kasi fluent ka na mag-Nihongo. Opo. Ang galing. So, yun. For 6 months, nagtrabaho ko as interpreter.
Tapos sabi ko, hindi, ayoko pa rin ako ng gusto ko pa rin mag-try sa abroad. So, Laki ba sweldo ng interpreter sa Pilipinas ng ngayon? medyo po okay naman kasi that time po sinuseldo ako ng 1,000 per hour. Okay na, Yes, di ba? yeah. So kaya mo kumita ng 8,000 sa 8 oras sa isang araw. Opo. Tapos nagkaroon po ako ng full-time na kasi. Yung 6 months ko na yan, full-time naman. 4 hours. 4 hours lang naman po ako. Okay. Wow, pero yeah. Kaipon din? Is, nakaipon naman po ako. Yun yung pang-umpisa pag, Okay. pag punta dito. Tapos, Magkano yung initial, para makapunta ng Dubai? Di ba may mga gastos yan eh. po. Oo. That time actually, ticket lang. Parang tourist po kasi kami Yung visa na dito. Oo. Tapos yung first job mo dito, ano naging Sa Daiso po din ako nakapag-work. Yung may isang brand dito na So, supervisor na po ako kaagad nung Okay. Related ba ito sa course mo? Hindi na? Hindi na po. Siguro natutuwa lang ako kasi Japanese. Okay. Yung pagiging... Japanese company pa rin? Opo, Japanese company. Franchise po siya from Japan. Tapos, kami po yung nagpalaki dito noon actually. Kami yung... Isa ka sa pioneer Opo, company? yeah. Opo, kami po yung... As in, isa pa lang yung branch nila before. Ngayon, sobrang dami na po dito sa Dubai. As in. Ano ginagawa nila? Ano po to? Ito yung mga... Before, they call it 100 yen shop. Okay. Sa Pilipinas po, I think 100 pesos shop. Parang ganun. Oo. May product? Opo, puro mga product. Before, meron pa Japanese product? food. Opo, meron pa silang food. Meron silang mga cosmetic. Lahat po halos ng mga ng kung ano-ano. But known po siya na brand ako. Okay. So, supervisor po ako doon for 2 years. Nag-stop na po ako kasi, Oo. yun na, umuwi na po ako ng Pilipinas after. Okay. So, experience as a supervisor, natrabaho mo dito sa Dubai, obviously may mga team na nasa ilalim mo, 'di ba? Medyo mas magandang natututunan na din 'yon, 'di ba? Bukod sa nandun na yung skill set mo ng pagluluto, ngayon medyo konting, 'di ba? Parang para sa akin, napakagandang training ground 'yun kasi pag nagnegosyo ka na, lalo pag medyo malaki na marami ng tao, 'di ba? Ano yung mga bagay na kumbaga natutunan mo sa pagiging supervisor, pag-handle ng mga tao? Opo, yung same din naman pagka po kasi sa negosyo din. Ang pinakamahirap pa, hindi yung negosyo itself. Paano mo tayo makakuha ng tao? Paano natin sila itrato? Para mahalin nila kung anong ginagawa nila. So, yun po siguro yung unang-unang natutunan ko. Kasi, unang hawak ko po yan ng mga tao. So, Okay. iba-ibang klaseng ugali. Oo. So, yun, parang napag-aralan ko in 2 years. Madali naman po kasi ako maka-adapt. So, yan, pag-handle po yan. Okay. So, lahat bang empleyado dito sa Japanese company na to, Hapon lahat to o halo-halo Hindi na? po, halo-halo na rin. Okay. Ayun. May Hapon, may Oo. May Pilipino, wala? Marami po. May mga Pilipino, Oo. mga Indiano. Ang galing. Okay, so transition tayo. So after nitong trabaho mo na to dito sa Japanese company as a supervisor, ano yung next step? Umuwi na po ako ng Pilipinas. Doon ko na-realize na gusto ko talagang magnegosyo. Okay. So, meron po akong konting naipon. Doon sa trabaho, ilang taon to? Pagiging supervisor? 2 taon lang po. Doon ka nakapag-ipon na? So, yun yung, kumbaga, may binago ka na? Na-realize ko po nga kasi na Wow. hindi po talaga dapat pala ipadala lahat. So, Nakaipon ka na ng mas medyo malaki? opo. Okay. Parang, inano ko na po, yun sinet ko na sa kanila na, ito oras ko naman to ha. So, gusto kong magtayo talaga ng negosyo. So, ano muna kayo. So, by that time, actually, mga kapatid ko malalaki naman po na kasusunod. Kaya, yun, meron na po akong tumutulong. So, ganun. Pag-uwi sa Pinas, anong nangyari? Nagtayo po na ka ng negosyo. So, ito na hindi po. Na-fail po ako 7 times. Okay, so ito napakaganda pag-usapan yung failure, Kasi totoo daw 'yon na swerte ka kung ikay nagnegosyo ng hindi ka dumaan ng failure. So kumbaga, jumakpat kumbaga agad sa unang-unang business mo na talagang naging successful agad. Pero yung sa'yo, ano yung kauna-unang negosyo? Tapsilugan po. Okay. Tapsilugan. Parang... Tapos, bakery. Okay. Yung mga common business po. Na mas maliliit. Kasi bakit Tapsilugan? Pangarap mo, ramen restaurant owner Opo. Wala pa po kayong puhunan po kasi medyo malaki. Medyo malaki pa. So, kailangan ko pa mag-ipon. Okay. So, pero yun nga, instead na yung iniipon mo sana, Japanese known pa naman po talaga sa atin pag pumasok ka ng Japanese restaurant, medyo malaki mong puhunan. Totoo naman. Million, di ba? Bago mo maitayo yung yung conversion pa lang, yung construction pa lang ng restaurant itself, ay malaki ang puhunan. So, Tapsilugan, maliit ang puhunan. Ikaw mismo yung No po, lahat po. Ako po gumagawa. Ako yung lahat.
Ano to? May walang pwesto o Meron pong pesto. so may initial Kasi maliit lang po. Okay. Pero initial investment, pero sobrang maliit pa. ano nangyari dito? Ilang taon to tumakbo? Isang taon. Okay. Opo. So nung nagtayo ka ng negosyo, first ever business mo, ano sa tingin mo bakit nag-fail? Hindi po siya, may location always, ano po Okay. yan, always, dapat it's a must, dapat magandang pwesto. Mm. Pero yung pong pwesto na yun, okay naman. Mhm. I think, meron tao, titignan mo, kailangan daw maraming tao. Mhm. Pero kailangan mo rin titingnan, meron bang buying power yung tao mo. Mhm. So, pagka, ano po, sa negosyo wala pa po talaga ako, hindi pa po ako. Wala ka talaga kasi yun yung mga bagay na sabi po, first ever business kasi madalas-dalas daw, kadalasan nga, sa unang negosyo, lalo kapag hindi, although pinag-aralan mo, pero parang simple kasi, di ba? Top zero kan, madali lang patakbuhin, lalo na kung ikaw, yung skill mo sa pagluluto sa kusina, alam mo na yun eh. Di ba? Pero, I think, ang karamihan, kaya nag-fail yung business, unang-una, walang business plan. Oh. Isa yon. Pangalawa, tamang maaaring may business plan ka, pero hindi nagkaroon ng, pinag-aralan yung location. Kaya nga daw, pag may restaurant, kung gusto mong pagkain, tabihan mo yung may mga restaurant, kasi malamang napag-aralan na yan. Kunyari, Jollibee, McDonald's, napag-aralan na nila yun. May matao yan, kumbaga. So, sa'yo, yun yung isang bagay, nag-fail ka ng isang taon, magkano nalugi? Unang investment. Maliban nun sana sayang. Hindi so po ganun kalaki kasi yun nga, dahil maliit lang po yung peso, siguro more or less nasa 80-90K lang po yun. As in, nag-start po talaga ako na hindi naman ganun kalaki yung ipon, but then, sabi ko gusto kong mag-start. Sa lahat po ng failure ko, sa 7 na failure ko na yun, actually, since itong mga to, parang mga common business na lahat nakikita kong saan-saan. Like, for example, bakery, So, after siya. after ng Top Silog, bakery, second. Opo, bakery. Anong nangyari sa bakery? Nakaw. Then at the same, I mean, parang ano ng mga staff, syempre hindi mo naman yung process, yung sistema nun, hindi pa naman ganun 24 hours po kasi. So nagkakaroon po pala ng kuntsabahan kapag gabi. Nananakawan ka ng tinapay. Po, mga tinapay. Dahil yung tendero. Bakery baker, nagkaroon ng relasyon or whatever. Okay. So, Wow. Okay, so ilang taon tumagal to? ano lang din po, mga taon din lang po. Isang taon lang din. So, sa loob ng 2 taon, pares failure. Po. Okay. Tapos ano yung pangatlo? Buy one, take one na burger. Okay. Ano nangyari sa burger? Hindi rin kumita? Hindi rin po. Pagka inano po kasi pagka sinuma total mo, ang na-realize ko po dun sa mga failure ko na yon, I mean, ito mga common businesses kasi ito sa Pilipinas na kumbaga, like po yung sari-sari store, Okay. kung kumikita si Juan, malaking kita niya, marami siyang customer, gagawa ka rin tayo, ugali po natin manggaya. Totoo. So, tatayo din tayo ng sari-sari store. Mhm. And then, ang nangyayari, yung customer niya dati, kung sa 100 yan, naging 50 na lang, maybe, or 75, because kinuha mo na yung 25. Yeah. Nagtayo pa yung isang negosyo ng same business, naghahati-hati lang po kayo. Kasi magkakadikit na Oo. halos. Tsaka pare-parehas po ng concept, Yeah. ginagawa. So, yun po yung na-realize ko. Sabi ko, kailangan ko talagang gumawa ng negosyo ng kakaiba. Okay. So, yung pang-apat, iniba mo na konti. Hindi pa po, yung lahat po yun, like computer shop, Okay. So bakery, computer shop, fail pa rin. opo, mini groceries, parang ganun. So, mini groceries, meron mang kita, pang konsumo lang. I mean, hindi kaya mo kain. Oo. Or, feeling ko parang lang yun sa tao na ayaw lumabas ng bahay, parang ganun. Para at nababantayan lang. Oo. Bagsak din. Hindi rin Bagsak. kumita yung mini Oo, store. hindi. Ano yung pinakahuli? Talagang nasabi, sad-sad ka na. Ano po yung computer shop. Okay. So, malaki investment dito. Opo, kasi meron kami 17 units that time. So, 17 units. opo. Okay. Hindi rin siya naging okay Correct. para sa akin kasi iba po kasi in-expect kong kita. Iba yung, tsaka sabi ko nga po kanina na hindi po ako mahilig magstay sa isang lugar. So gusto ko yung marami, malikot po kasi mata ko. So, Okay. So, sa akin lang, gusto ko lang itanong, kasi ang rule of thumb daw, pagka ikaw ay nagsimula, lalo sa first business, di ba? Na dapat, prepare ka na maaring gumita, maaring matalo. Pero dapat, ang matatalo, kung mayroon kang 100,000, dapat daw, lagay mo yung 10%, which is 10,000 lang kung tutuusin yung initial investment mo. Magsimula ka sa maliit. Yun yung rule of thumb. Pero kasi kung magsasucess yan, makikita mo na yan eh. Pero kung bumagsak, hindi masakit kasi mayroon ka pang matitirang 90,000 eh, na pwede mo ulit subukan. So, sa 100,000, kung may 10 pagkakataon ka, sa'yo, in your case, 7 businesses, lahat nag-fail. Naubos yung naipon mo.
Hindi naman po, may Natira pa. po, yes. Ang galing. Opo. Yun din yung sinugal ko na sa Japanese. Tinod. Hindi po ako nagsimula actually ng ramen. Oo. Since na yung pong tinuro sa akin na sa Japanese restaurant, kaibigan ko, hindi naman puro ramen lang din ang binibenta niya. So, nag-start po ako sa okonomiyaki. Okay. So, meaning, nasa loob lang po ako ng 2x2 na area under the stairs. Nagluluto po ako ng okonomiyaki. Sa isang kalan lang na binili ko lang, yung pambahay lang po na kalan. Na okonomiyaki, tapos tsaka takoyaki. Doon lang po ako nag-start before ako mag-ramen. So, okay. So, mas maliit yun to. Kumbaga, after ng 7 failures, right? Apo. Yung sinasabi mo ngayon, ito yung pang-8. Opo. Oo, na initial investment mo rito, sabi mo nga, hindi pa naman naubos yung ipon. Tinodo mo na yung natira? Opo, actually, dahil sabi ko ito na. Sabi ko, last hit ko na to. Okay. Dahil ito naman yung gustong-gusto ko. Sabi ko, ito, todo ko na to. Okay. Oh. So, yung sinabi mo na 7 failures, yung 7 failures mo na to, yung mga bagay na kailangan may baguhin na sistema. Maaring kung ano man. Ano yung natutunan mo doon sa 7? Na sa last chance, pang-8, dapat tumama na ako dito. Kasi tinodo mo na nga sabi mo nga Oh, I think po kasi niya, yung konsepto, totally wala. Kasi 17 years ago or 16 years ago, sa Pilipinas, hindi pa po ganun kaboom ang Japanese. Especially sa lugar namin. Oo. So, hindi pa po ganun kaboom. So, sabi ko, especially yung okonomiyaki na yun, ito po yung, kung familiar po kasi yung sa okonomiyaki. Okonomiyaki is pancake pizza po to na gawa sa cabbage. Okay. So, ikaw yung unique. Yes. Bagong-bago na produkto doon sa lugar. Opo. Saan to? Sa city to? Sa mall to? Nakapwesto? Saan? Sa city po. So, hindi siya Mall. No, hindi po kasi medyo malaki po kasi po na. Sa isang arcade lang po na meron malit na space. Okay. Tapos, hindi po ganun kalakihan ng upa. Ang galing. Tapos, yun nga, bumili lang ako ng isang maliit na griller. Tapos, Okay. yun lang ako nagluluto. Oo. Yun na yun. I think, naramdaman ko na, sabi ko, ito talaga gusto ko. Okay. Kasi po talagang doon sa 7 na yun, parang ginagaya ko lang yung iba. Oo. Gagawa ko, parang nakikiagaw lang ako ng kita ng iba. Sabi ko, since wala namang gumagawa nito, gusto kong umpisahan. Okay. Same din naman po yung risk na pagtatayo ng bagong negosyo. It doesn't matter kung ano yan. May failure, may success. Pero mas malaki po kasi yung chances ng failure dahil wala pa yan. Okay. Kasi what if hindi tangkilikin kasi hindi naman familiar. Totoo. Meron pong in another way naman, pwede mong tingnan. Since walang nag-uumpisa nito, Unique. baka ako naman Oo. ang makapag-umpisa. Luckily ako po yung nakapagpasikat ng pagkain na yun. Wow. Yes. So, tumama ka dito. Opo. Kumita. Yeah. In other words, yung pang-8 business mo. Opo. Okay. Yes. So, ano nangyari? So, ano yung nangyari after that? Maliit lang po yun. 2x2 lang po, di ba? Mhm. After 3 years, doon ako nakapagtayo na ako ng sarili kong restaurant. Yun yung ramen house na pangarap mo. Sa Pilipinas to? Yes. Okay. Opo. Hanggang ngayon tumatakbo? Yes. Ang galing naman. Meron po akong 10 branch sa Pinas. Wow! Oh Yes. my goodness. Saan to? Saan lugar? Pwede po i-secret? Hindi, I mean, Hindi, actually, yes. Sa opportunity. Cebu po, yes. Sa Sa Cebu. Okay. Opo. Hindi kailangan, you should be proud kung Yeah. ano yung na-achieve mo. So, okay, ang ganda ng kwento mo ha. So, from doon, yung pangarap mong ramen, sa pang-8 negosyo, tumama ka na at kumita ka na at naitayo mo yung pangarap mo. Simula nung bata ka, na ramen restaurant. Which is ngayon, nagkaroon ka ng 10 branch. So, yung Dubai ba expansion ng ramen sa Pilipinas? Yes po. Oh, my. Ibang pangalan po, pero That's still, ayun. 4 years ago, pupunta po ako ng Dubai. Bumalik ako ng Dubai after 16 years. Oo. Pero nung time po na yun, nakita ko na po yung opportunity ng Japanese restaurant or business dito sa Dubai. Okay. Opo. So, okay, teka, na-amaze ako dun sa kwento mo. So, 10 restaurant, successful lahat yung ramen restaurant mo. Ilan taon na tumatakbo to? 15, 16 years. 16 years na. So, nag-umpisa ka una, siyempre isang branch. Ilan taon yung expansion na bago na naging ganun karami yung... Medyo mabilis po kasi meron po ako naging business partner na Filipino-Chinese Okay. sa Cebu. So lahat sa Cebu to, wala sa Manila. yes. Opo, ang galing naman. Okay, so from Cebu, tapos sinabi mo, pupunta na ako ng Dubai. I'm gonna do the same thing. Kasi ang dami mo lang natutunan eh. Doon pa lang. So doon sa 10 restaurant o ramen house na nasa Cebu, kumbaga tumakbo to ng hindi mo na kailangan gawin yung trabaho mo ng baga. Kung bakit po nung pumunta ako dito, Oo. mabilis po naming nagawa yung kaya namin
nang iwan yung restaurant tumatakbo Ang galing. dahil po doon sa experience sa Okay. Pilipinas. So, yung pagpunta mo ng Dubai, which is, ilang taon na to? Kailan to? 4 years po ako. 4 years. Exactly 4 years po. So, pumunta ka ng Dubai para mag-expand ng panibagong ramen house, pero definitely hindi sa franchise o hindi sa same brand. Ano? Ah, Ano? Actually po, yung pag-umpisa namin dito, kasi yung kapatid ko po kasi supposed to be good na yan. For good na. For good na po sa Pilipinas. Okay. Hinatid ko lang, pumunta ako dito COVID time. So, pinahatid lang po nila yung nanay ko Dito. dito po. Okay. So, hindi talaga pagpunta mo dito para magtayo ng ramen restaurant ulit sa Dubai. Walang ganon. Hinatid ko na po yung nanay ko. Yung nanay po na. Wala po akong plano muna. Pero alam ko naman na meron chance. Okay. Kasi supposed to be, pa-Canada po sana ako. Okay. Opo. And then, so, hinatid po na yung nanay namin kasi ako lang po yung meron that time. Ako lang po yung pwede mag-travel dahil na second leave po ako. So, essential, pwede ako mag-travel. So, sabi niyo, Tol, ikaw lang may gusto mo ihatid mo si mami dito sa Dubai. Oo. Tapos, yun po, hinatid ko po. Okay. Pero hindi nila alam actually na nasa food industry ako. So- Alam nila nagninegosyo ako, yung mga kapatid ko, hindi nila alam kung anong negosyo. Opo. Okay. So, ngayon, hinatid ko na po siya. Nung paghahatid ko, bago ako umuwi, sabi niya, kain tayo sa favorite naming restaurant. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. Yeah. Kain kami, tapos ganyan tayo. Bidang-bida sila kasi sobrang paborito nila yun. Ano, masarap. Sabi, okay lang. Ha? Anong classic reaction yan? Okay lang. Hindi ka nasarapan? Okay lang. Sabi ko, mas masarap yung akin dyan. Sabi ko, ano masarap? Bakit? Sabi ko, meron akong ramen shop sa Pinas. Sabi ko. Hindi alam naman. Hindi po alam ng kapatid ko. Oh my goodness. So, tapos, nung, sabi, gawa ka na bukas. Oo. Gumawa po ako. Tapos, sabi niya, wow, sabi niya, sarap nga. Medyo, nakapagsalita pa nga ng hindi maganda ng salita, yung napamura pa. Sabi ko, tayo ng restaurant dito sa Dubai. Ayun na po yung start nun. So, nagtayo. Wow. Instead na magka-Canada ako, dito na lang po ako na. So, ang galing na maghahatid lang nanay mo, hindi mo intention, pero may 10 restaurant. Yung 10 restaurant na ramen house sa Cebu, ilang percent ang share mo doon? 50-50. 50-50 doon sa Chinese. Ang galing. Pero in terms of this, kasi yung 50-50 sa partnership, di ba? Parang dapat daw at least 51 para at least yung decision making. Ikaw, ano paniniwala mo sa partnership? Okay lang din mag 50-50? Hindi ba? Sobrang bait po kasi nung partner ko. So, as in, wala po talaga akong masabi doon. Meron po siyang word of honor kung ano yung napag-usapan namin. Oo. So, parang hindi ko kinakailangan na i-demand sa kanya yung mas malaking porsyento ko sa puso para meron akong decision making. Same din naman kami magkakapatid. Meron po kaming kanya-kanyang desisyon at tinirespeto po kasi namin yun. Totoo. In terms of, let's say, magaling ka sa ganito. Ito yung, dito ka ito yung sa iyo to eh. Like sa food, ako po, hindi sila nagre-reklamo. Kondisyon lang naman nung kapatid kong, isa na, sabi niya, Tol, meron ba niya sa Japan? Pagka medyo naglag lang ako ng konti, parang, wag mo na ituloy. Parang gano'n. Pag wala sa Japan yan, wag. Okay. Parang gano'n. Okay. So, kaya po medyo strict kami sa pagkain. Lahat talaga meron sa Japan. So yun po. So, hindi ka nasarapan, parang, ano yun, sa pagkain na dinilang ka na, sarap na sarap sila. Kumbaga parang loyal customer sila nung restaurant na yun. Tapos nung natikman mo, okay lang. Parang standard mo, alam mong mas masarap yung sayo. Ano nakita mo? Opportunity ba yan? Ay, opo, yes, opo. Kaya kung sila mismo, nasarapan sila dahil sabi niya, dati ito sarap na kami. Oo. Sabi niya, mas masarap pa pala itong sayo, sabi niya. Galing. So, meaning, kasi ito, medyo sikat na po kasi. So, sabi niya, mas malaki ang opportunity. Dahil sa tingin mo, confident ka, kung mas yung luto ko, hindi, mas masarap yung ramen ko kaysa sa ramen nila. Maaaring ganon. Opo, sila na po kasi nagsasabi. Okay. Nga sabi niya, Tol, mas masarap pa to. Itong ginawa mo, sabi ganyan. Kaya, tas ang dami nilang tao. Food tasting to muna. Opo, food tasting lang po. Nung tinikman nila yung ramen mo. Kasi hindi nila alam na expert ka na sa ramen. Hindi po nila alam kasi. Wow. Okay, so, ang galing ha. So, nandito ka na, dinala mo lang supposedly yung mami mo, tapos gusto mo mag-Canada. Ba't gusto mo mag-Canada? Anong gusto mo gawin? Nandun po kasi si ate. Okay. Tapos, nasa ramen industry nga po ako, di ba? So, malamig po doon. Oo. Doon mo sana gustong ilagay yung expansion. Okay. Alam ko na itong Dubai is malaking oportunidad para sa negosyo. But then, yung po kasing bansa is mainit. Oo. So, medyo nagdadalawang isip ako, baka kasi hindi tangkilikin kasi mainit nga po kasi yung sabaw, tapos mainit na bansa. Surprisingly, mula po nung tinayo namin ng negosyo,
as a ramen, ang peak po namin summer. Okay. Opo. Hindi, kasi sa akin yung decision tama. Tama yung I agree with your ideas na okay, baka nga naman hindi kumita. Pero bakit mas pinili mo na ano to nung sinasabi mo na nagtayo kayo ng restaurant first ever sa Dubai, summer pa. Parang hindi ka 100% sure eh. Opo. Pero ang laki ng investment, bakit i-risk mo 'yon ng kung kikita? Siguro dahil po sa laki ng tiwala sa produkto. Okay. Sa dami po kasi nung time na nandito po ako, wala po akong ginawa kundi mag-research. Tumikim ganito, punta ikot-ikot. Wala po kasi talaga akong makita malasahan na yung gusto ko na okay sa akin. Oo. Sabi ko, kung ganun, malaking tsansa na tangkilikin din ako. Yes, summer, mainit na bansa, but hindi naman the whole year na mainit. So may possibility pa rin na So napakaganda na, no? So sobrang bilib lang ako dun sa sinasabi mo na talagang sobra akong na-amaze. I agree with you na mas malaki yung chance ko sa Canada, pero 'di ba, na dahil mas malamig na bansa, malamang-lamang mas mabili yung ramen during winter season, 'di ba? Parang pero dahil lang nakita mong opportunity, parang mas masarap yung ramen ko sa kanila, sakali kung magtatayo ako ng ramen dito. Yun na lang yung kumbaga chance na mas baka ikaw yung piliin. Opo, lagi po talagang, yun nga, bago pa lang po kasi talaga, laging tumatak sa akin yung, what if ako yung makapagpa-boom? Yeah. Opo, what if ako yung mauna at makapag-set ng standard sa panlasa ng, ano naman po yung yung pagdating sa pagkain, kasi kahit gaano kasarap yan sa akin, but then, kapag kaya hindi naman masarap para sa iba, so meaning, opo. So, pero kasi, ito tinuro po ng Japanese chef na kaibigan ko, sabi niya, hindi lahat ng mga Hapon na nagtayo ng negosyo outside Japan is naging successful. Why? Because hindi nila alam kung anong panlasa ng mga tao sa labas. Pagka kasi pinilit mo yung panlasa ng Hapon mismo, kung anong kinakain namin, malamang mag-fail talaga yan. Kasi kami, as a Japanese, ayaw namin ng maalat, ayaw namin ng So, meaning masyadong bland po yung nila, yung taste ng pagkain nila. So, ginawa ko po kasi, mula nang tinuro niya sa akin, na ganitong lasa, pero ikaw pa rin ang magsiset ng standard mo sa sarili mo, anong gusto mo mag-standard. So, ako po, binasi ko po kasi sa foreign palate po kasi. Okay. Para po talaga tangkilikin ng iba. So, meaning, nung ginawa ko po yun, pinatikin ko sa kanya, pasado pa ba ito sa iyo as Hapon? Pasado, sabi niya ganun. Okay. Ito yung kaibigan mo? Opo, yung Japanese na kaibigan kong chef. Sabi niya, kahit na-set mo yan as standard sa'yo, tapos alam mo nakakainin niya ng mga ibang lahi, then go for it. Kasi pagkahapon, malamang hindi yan talaga 100% na ito perfect. But then, ako as a Japanese, as a chef, sabi niya, okay pa rin yan. Galing. Go for it. So, yun po yung naging... Parang naging clearance mo na, kaya na. Opo. Galing. Pero, okay, pag-usapan natin, first ever branch sa Dubai, magkano initial investment? By finger po ba? But roughly, di ba? Not exactly yung figures. I mean, 500 million. Medyo medyo malaki po siya because na-start po namin yung negosyo. Let's say, for example, it took us almost a year. Okay. Hanggang na-expired na po actually yung license namin dun sa space. Nagko-concept, planning pa lang kayo? Hindi po, nagko-construct na. Planning, kasi bago po ka mag-plan, bago ka makuha ng business permit, kailangan mo muna ng pwesto. Okay. So, tapos kukuha ka ng business permit. So, tapos conceptualize pa, tapos construction, maraming bawal, permit. So, it took us almost a year. Okay. Na-expired yung business permit namin, even yung renta nirentahan namin. Kaya po medyo lumaki. But inabot po kami more or less na mga 1.7. Pero dito? Yeah po. So, magkano sa Pilipinas? Nasa 30 mil? Hinabot. So, almost mga 20 million. Mga 22 million po. Between 22 to 25. Oh, laki, no? Medyo okay. Po. So, yung experience mo, confident ka na. Kasi yung 7, madugo yun eh. Yung 7 failure. Pero yung pang-wala na tumama ka at naging 10, ibang level naman yun. Kumbaga, para sa akin, napakaganda ng expansion. 10 taon sa Pilipinas, tama? Ang more than 10 years na. So, ang nakaka-proud at nakakatuwa sa ginawa mo, 'di ba? After 7 failures, hindi lang sumuko at kung nasa saan kayo ngayon.
tapos yung investment na talagang napakalaki. Sa business plan nyo dito, ilang taon yung ROI? Kami po medyo mabilis kami nakapag proudly say na mas mabilis po kami nakapag in less than a year, I think. Okay, so Opo. kaya nag-put up ng Opo, second branch. ng second Ang batch. galing nyo. Opo. Ang galing nyo. Oo. Mabilis po talaga yung pag-take off namin kasi naging po din namin kasi yung base namin yung kaya nating magpalaki. Mm. Why? Because summer natin peak. Mm-mm. Imagine during summer po, kalagitnaan ng kainitan, Yeah. pinipilahan po kami. Opo. So, ito, balikan ko lang yung pinipilahan. Kasi, yung pinipilahan, problema yun eh. Kasi dapat maserve ng pagkain. Pero the fact na yung mga nagko-queue yung tao, ano to, on a daily basis, o nung pagbukas pa lang yung ganyan na yung First, na po namin, first 3 months, pumipila yung tao sa inyo. as in pila po talaga. Not because mabagal ng pagkain. Although may adjustment, yes. Ilang beses po kami na ubusan ng broth. Good problem yun eh. Oh, Kasi pag pumipila yung tao, napakagandang problema. Diba? Kasi ang ibig sabihin, sobrang dami ng demand, wala ka nang mabigay na upuan eh. Okay. Kaya naghihintay, hindi sa mabagal nagluluto. No, hindi mabigay ng space eh. Pero sa restaurant, pagka ganun ng problema, napakaganda. Opo. Diba? It's a good problem, yung nag-iintay yung customer. Pero the fact na nag-iintay yan, ang ibig sabihin, kaya pumipila, masarap yung pagkain. Hanggang ngayon, simula nung bukas kayo, ganun pa rin ba sistema? Every weekend po, yes. Pila. Every weekend especially, pagka dinner, yes. Okay. Opo. Okay, pag-usapan naman natin ngayon yung gaano ka-importante sa'yo, obviously, pagtatayo sa ibang bansa, di ba? First ever outside the Philippines in comparison sa pagnenegosyo ng restaurant. Para lang dun sa mga nangangarap din magtayo ng restaurant siguro dito sa Dubai. Aling mas mahirap in comparison sa Pilipinas? Dito po Magtayo. medyo mahirap kasi, mahirap na in a good way. Kasi sa Pilipinas po, hindi tayo ganang mahigpit. Mhm. For example, sa isang restaurant, pag natayo ka, kahit ano lang, wala kang proper kitchen, wala kang proper inaaprobahan. Dito po kasi medyo lahat mahigpit. Even kami, nag-start po kami na kino-construct namin yung wasal, nag-start po kami ng 3 sink, Mhm. ended up 6 sink. Okay. Kasi pati po yung hugasan ng kamay, separate, pati hugasan ng gulay, hugasan ng mga lahat po yan separate. So ended up like 6 sink na kami po. Bago po kami na So sa Pilipinas, pag nagtayo ka ng malaking restaurant, obviously mga tapsilugan, wala masyadong wala permit. po. Pero doon sa Cebu, yung sa malaking restaurant nyo, nasa mall ba to? Hindi. Meron po akong mall, yes. Okay. Opo. So, kaya nga, pero in terms of hindi ba masil? Akala ko mahirap din mag-restaurant lalo sa shop. Yung mahirap po, ang mahirap po kasi dito na part kasi, pag hindi ka proper, yun po kasi yung tinatawag nilang baladiya, parang mga nagche-check po yan, ng mga random check. Sa restaurant. Opo, Para sa sa standard restaurant. ng ano Opo. yun. Like, for example, yung dapat regular sa isang buwan, merong kang pest control. Yes, Okay. pero pong pest control na regular. Meron, Galing. pati po yung weekly po yung ng pagtanggal sa sa grease trap. Galing. O, lahat po yun. Tapos minsan pag na-check ka ng yung mahigpit po sila sa mga dating ng mga in and out ng mga first in, first out mo ng mga food. Pag na-check ka po, malaki po kasi yung fine. Galing. So, nakakatakot siya kapag hindi ka prepare. Okay. So, dito naman, at least na-apply naman namin from the start yung ganyan. Kaya po, Susundan. Yeah. Kumaga, madali na sundan. Wow, hindi ko alam yun na ganun din pala. Kumaga, akala ko mahigpit din sa Pilipinas sa restaurant. Pero mas mahirap. na mas maganda po. Kasi sumusunod po kasi talaga yung mga tao. Galing. At least yung mga customer din namin, alam nila na itong restaurant na to, malinis. Okay. Opo. Ang galing nyo. So ngayon, anong plano nyo in the next 5 years time? Sobrang nakakabilib yung journey nyo sa pagtatayo ng restaurant. Talaga namang, siguro ang ako kung may matutunan ko, parang para sa akin, na dapat talaga makita mo kung ano yung galing mo, yung advantage mo doon sa mga iba. So napakalaking bagay para sa isang restaurant owner na tikman mo yung pagkain ng iba para maikumpara mo doon sa pagkain mo kung talagang ano ba yung maging advantage ninyo. Siguro para sa akin, isang malaking point yun Opo. na dapat mismo kung isang restaurant owner ka, ikaw mismo tikman mo yun. Diba? Opo. Okay. So, in terms of in the next 5 years, diba? Ano pa yung plano nyo gawin? Meron po kami actually 10-year plan. Okay. Ayan ko na po yung bunso kong kapatid na Ang mag-explain nun. Kasi dun sa part na yun, mas magalaw po yung utak niya Okay. sa gusto niyang mga gawin. Marami po siya, dahil sa creative po siya.
So, papabayaan ko na po siyang mag-explain about that. Okay, sa expansion in terms What of expansion. sa business planning. Yeah. Okay, ang galing. So, mapapayo na lang doon sa mga kababayan natin na maaring chef din, o maaring Filipino food man yan, at gusto di ba, mahilig lang magluto. Kasi literal sa karamihang mga kababayan natin, mahilig lang magluto. Pero kung may ma-advise ka bilang isang chef sa ating mga kababayan na gusto rin magtayo ng restaurant, dahil ikaw sa daming 7 failures, hindi naman lahat restaurant yun, pero ang dami mong natutunan, na baka lang pwede mong ma-advise yung mga kababayan natin. First of all po, pagka na-fail kayo, ako, nga, sa ibang dahil. Kaya po meron kaming kasabihan sa resto. Ito galing po sa Japanese proverbs nila, saying nila na nanakorobi hachi oki. Meaning, fail 7 times, get up 8. Opo. Ito mo sinundan yon. Actually, sinundan ko po yan. Imagine, na-fail ako ng 7. Kaya nga. Pero, kahit pumapail pa ako ulit, actually, tatayo pa rin ako. Na-excite po kasi ako lalo kapag nagkakaroon ako ng failure. Kasi wala po kasing success story kapag walang failure. Pagka, let's say, sabihin po Bihira. natin, Meron naman, pero bihira. pero medyo, yung mga, halimbawa, wag po sana yung mga naging successful at first na nagnegosyo, na naging successful kagad, walang failure, Lumapat. wag po sanang maging kumpiyansa. Okay. Kasi nakakatakot po doon sa part na yun. Dahil hindi mo naman alam yung failure, feeling na fail ka, nakakatakot kasi baka bigla kang down. Opo. So at least, pag na-fail ka na kahit papaano, medyo, kumbaga, matibay na yung tuhod mo. Norman, na-fail ako eh. Opo, siguro yun po, huwag kayong mag-give up. Galing. Secondly, yun nga, dapat alamin mo talaga anong gusto mo, saan yung strength mo. Okay. Huwag yung basta sinabi lang na iba na magnegosyo ka ng ganito, pasukin natin to. Yung po, part ng failure to rin. Nakikinig po kasi ako sa ganun. Dahil wala nga ako sariling konsepto. Galing. Bukod dahil na rin po sa wala akong pamuhunan. So, okay, ito muna, ganun. Kung kaya niya pong tiisin na wag mo nang pasukin yung negosyo na yun dahil may narinig lang kayo. Instead na gamitin niyo yung pera niyo doon, ipunin niyo. Oo. Tsaka niyo pasukin yung talagang gusto niyo. Galing. Wag yung papasukin yung negosyo na hindi niyo passion. Hindi kayo passionate about it. Wag po kasi kapag let's say, tsaka hindi kayo yung main character yung negosyo na yun. Kasi pagka yung main character nandyan, tapos ikaw parang salimpusa ka lang, ikaw lang yung nag-invest, ganun. Pagka kasi iniwanan kayo mismo, nung mismong character na yun, o yung sino yung main na yun, wala rin po kasi madaling ma-fail. Kasi pag iniwanan kayo, paano na? Kung ano yung na-set na standard, malamang mababago na yan pag may ibang pumasok. Galing. So, yun po, kung F&B man yan or anong klaseng negosyo man yan, I think handa po kayong ma-fail. Huwag kayong susuko. Okay. Then, alamin nyo kung ano talaga yung gusto nyo. Okay. Mas maganda po sana at early age malaman nila kung anong gusto nila. Kasi, gaya nga po na, hindi natin ibabalik yung time. Tama. Opo. Ang galing nun. So, advice lang dun. So, mga kabayan natin, mga OFW na makakapanood nito, maaaring sobrang na-inspire sa story mo dahil ang galing, sumadsad, bumangon. At sa akin, sobrang inspiring. Ako mismo, personally, na-inspire ako sa achievement mo bilang isang chef at kung nasaan kayo ngayon. Nakaka-proud. At ito yung isa sa mga, sana yung makakapanood, di ba? Ako mismo, ang dami kong natutunan dito, di ba? So, mensahe na lang sa ating mga kababayan na maaaring lugmok sa ngayon, na OFW din. Ano yung pwede mong mensahe sa kanila? Huwag po kayong titigil. Opo. Kasi lahat po tayo, I think, meron time to shine. So, pag po yung time na yon dumating sa part ninyo na hindi kayo prepare, malamang mapipail ulit kayo. Kung alam nyo from the start kung anong gusto nyo, ang oportunidad po, nandyan lang yan sa tabi-tabi. Pagka hindi nyo alam, malamang namimiss nyo lang yan, yung mga oportunidad na yan. Pero kung alam mo, minsan may masasagap kang isang bagay na connected doon sa gusto mong mangyari. Ang nangyari po kasi, hindi mo alam yung tao na yung nakausap mo ngayon. Yun na yung magiging tulay para doon sa pangarap mo. Pero pag hindi mo alam yan, wala, pass by. Ngayon, kung lumipas na 10 taon, tsaka mo na-realize ulit, ito pala yung gusto ko, it's too late. Okay. So, kahit ilang beses po kayo ma-fail, wag po kayong susuko. As in, darating po yung time na, ito pala yung bunga lahat ng paghihirap ko. Ito lang pala yun. Medyo matagal, yes. But then, dahil yun yung gusto mo, at least meron kang goal. Parang, pag po nag-ano tayo, di ba, marathon. Laging may finish line kasi palagi eh. Sa jackpot, tatama rin yun. Tatama din po. Ang galing. Hindi naman po kayo tatama pag di sumugal. Tama. Galing.
So, maraming salamat at napakaganda rin sabi. Ang dami Salamat. gusto itanong, pero yung oras tinitingnan ko medyo mauubos na. So, gusto ko na lang so this is your time to promote your business. This is your camera. Kung may mga kababayan tayo o mga nandito na, mga kababayan nating Pilipino, magsuportahan tayo at saan mahahanap? Hello po, again, Chef Toro po ng Ichiryu Ramen House. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik na sa Ichiryu Ramen House dito sa bansang UAE, sa Dubai. Yun man po mga tao na hindi pa, papasyal sa Dubai eventually. Sana masubukan niyo po yung ramen namin. Very proud po kami na ipakilala at ipatikim sa inyo ang aming mga special dish, especially sa ramen. So, matatagpuan po to sa dalawang branch. Meron po kaming branch sa Wasal Port Views sa Al Hudayba po area, and then there's another one na bagong open po sa Marina first. So meron po silang dalawang Magkaibang brands. Magkaibang pangalan? Para sa same name po. Okay. Ang concept po namin kasi gusto naming dalhin ng Japan o yung feeling Japan dito sa Dubai. So meron po kaming dalawang team. Meron yung Wasal po is Tokyo team. Meaning, anything na makikita mo po about in somewhere in Tokyo na nandun, medyo inipon-ipon po namin. Plus, yung sa Marina, medyo yung vibes po niya iba kasi more on Kyoto vibes po. So, Correct. So, WhatsApp and Facebook, kasi yung mga social media ngayon, Instagram. Yes po, meron po kaming Instagram, meron po kaming FB, meron din pong TikTok. Anong handle nyo? Ichiryu Ramen House din po. Ang galing. Opo. Okay. Thank you so much. Maraming salamat sir. po sa napakahalagang araw na to. So, salamat po. It's an honor. So, nakaka-proud at salamat sa oras na pinagkawin sa amin, sir. Thank you po. At alam ko maraming may inspire at matututo rin yung mga nakapanood natin. So, ayan guys, sobrang inspiring. Isang restaurant owner, very successful. Mayroong 10 branch sa Pilipinas, tapos mayroon ng 2 dito sa Dubai. Ay talaga namang nakaka-proud na talagang gawang Pinoy, pero pinag-aralan at pinagtiyagaang aralin para matutunan, para maibalasa talaga yung Japanese ramen na talaga namang masasabi nating halos authentic na ramen. Sobrang salamat, sir, at sana po ay may natutunan kayo sa episode na to, at kung mayroon po kayong na-inspire dito sa amin, i-share niyo po ang video na to upang mas marami pang Pilipino ang ma-inspire. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Cheers.